morning. you, Carlos. Morning po. Welcome. Thank you sa oras niyo. Thank you din po. First of all, kumusta yung preparations yung dalawa? Alam natin, ang unan yung challenge for the latter part of this year ay yung Asian Games. Ikaw muna. Okay naman po kasi nagtutulungan din po kami sa mga bagay na may alam siya tapos wala po akong ano. So, we share, nag-share kami ng knowledge about it. So, I think maganda naman po yung preparation namin and ready na rin po. May mga kulang pa po kami na di pa nagagawa. Pero may time pa naman po. And may training camp kami na paparating po sa September 2 sa Japan din po. And itatry po namin na makumpleto siya. More on polishing lang talaga. Walang mga extra or new skills na gagawin. Kung ano po yung nagawa namin last Asian Championships, mas papagandahin lang po namin yung performance para doon po. Alam ko, Kaloy, hindi ito yung first time niya na magko-compete together, pero ito yung first sa Asian Games. Kumusta naman yung feeling nga ito? May chance na naman kayo mag-represent, not just ng Yulo name, but pati yung family, yung Philippines. Ako muna. For me, again, it's really an honor po to represent the country. And also, syempre yung dala-dala natin yung puso ng Pilipino po eh. And gusto ko ipakita natin doon na kaya natin. And naniniwala ako sa kakayahan natin na feeling ko tayo lang yung talagang malakas pumuso eh. Pusuan natin. And syempre, lahat ng ginagawa ko para kay Lord to. And ang wish and pray ko lang na maging safe kami. And magampanan po namin yung gusto namin gawin sa competition. Ako naman po, super excited and of course kinakabahan pa rin po kasi still my debut, first senior year ko pa rin po, so ako po low expectation pa rin po right now, pero gagawin ko po yung pinaka-best ko para manalo po. So andun pa rin po yung mindset na gusto ko pong manalo pero low expectation pa rin po. Yeah. Oh, yun nga, debut mo nga dito sa Yes. Asian Games, Eldro. Pero may sinasabi ka pang advice dito kay Eldro since dati nakapag-Asian Games ka na before and other multi-sport events? Sa ngayon, wala naman din po siya ganun ka, paano po ba, like error ako nakikita. Siguro yung last time ko lang kasi, mistake ko yun eh. Grabe, nahirapan kasi ako na sa diet ko. Bigat ko na that time. And 24 hours kasi yung canteen nun. So, Kain ka ng kain. yeah, kain ako ng kain nun at that time. Hanggang madaling araw. So, ayun yung naging problem ko nung before. And, nahirap. Bukod sa wala akong masyadong experience pa nun, kasi 18 pa lang po ako nun eh. Another good experience din siguro yun sa akin, na parang lesson learned siya. Nahirapan talaga ako doon that time po. Pero yeah, like, it's a good story. And ganun talaga, may time talaga na ganun. And bata pa ako that time. So ako wala naman po akong nakikita sa kanya right now na error. I feel like he's alright. He's alright. He's Eldro, doing good. yung pagkain daw, yun yung kailangan mo bantayan according to Kaloy. But since nabanggit mo na nga yung first mong Asian Games, Kaloy, 2018 yun. Tapos 2022, hindi ka nakasama dahil yun Yes. yung sumabay yun sa qualifiers Yes, for yes. Olympics. Ano na lang siguro yung parang gusto mong ma-achieve this time? Kasi fourth ka, if I'm not mistaken, Yes, sa sa vault. vault, yes. And then seventh or sixth ka dun sa other event dito sa Asian Games this time. Siguro wala pa po kasi akong title siguro sa Asian Games eh. So ayun po yung gino-goal ko, makakuha po ng medal sa floor vault and all around po. I know it's gonna be hard, especially all around, but hindi din malabo na magawa natin or makakuha tayo ng medal.
yeah, hindi lang siya madali. Pero may chance po tayo. So, I'm keeping my faith na um, manalo. And of course, maging safe lahat ng athlete. And magawa namin yung performance na gusto namin gawin. So kumbaga itong Asian Games, parang ito yung missing piece sa'yo kasi napanalo mo naman na lahat SEA Games, Yes po. Olympics, Asian Championships, World Championships. Yes po. Yeah, siya na lang Asian Games na lang po talaga eh. Well, may na-miss din ako which is yung University Games. Yeah. Parang 2 University Games yata yung na-miss ko. At the same time, it's really okay. Gusto kong bumawi sa mas gusto kong bumawi sa Asian Games. Kasi yung naging experience ko nga noong 2018, gusto ko din ibawi yung sarili ko. And yung kung sino po ako right now, gusto ko ding i-challenge yung kakayanan ko po. Gaano kaiba ba yung Kaloy ngayon dun sa Kaloy ng 2018? Siguro po yung yung control sa sarili din. Wala pa po doon. And syempre yung experience po na nagko-compete together with yung mga elite talaga and senior level. Iba kasi yung senior level sa junior eh. Sobrang laki po ng diferensya. So, yeah, yung before na ako, malayo pa pero malayo na yung gap namin and yung naging yung growth ba, sobrang layo na din po. Siguro mas positive ako ngayon and mas may tiwala sa sarili and mas alam yung gagawin ko. So, yeah. Naniniwala ako, kaya natin yan. Kaya natin. At sobrang iba mo na talaga Kaloy from then till now. And speaking of experience, Eldrew, I know sinasabi mo bago ka pa sa senior division, pero you have World Cup gold medal and Asian Championships bronze under your belt and all that experience. Paano yun makakatulong for you moving into another major competition such as the Asian Games? Actually, hindi ko po kasi alam kasi may Olympian din po talaga ako nakasama na and nakalaban po eh. So, actually low expectation lang din po talaga ako throughout this year po kasi it's my first senior year. Ang nilulook forward ko lang po talaga ngayon is yung mga lessons na may bibigay sa akin ng mundo or ng competitions or experience ba. Parang ganun po. Parang, ganito pala yung feeling ng mga veterano. Ganito pala feeling ng may mga laban kang ganito or ganyan. Malupit sa ganito, sobrang galing sa ganyan. Parang, dun po ako mas yung turning point ko po as an athlete na parang kailangan ko pa talagang pagigihan, malawak talaga ang mundo. So, doon ko natutunan na hindi lang nandito yung sports ko, but sobrang laki niya po pala. Doon ko rin natutunan na magutom lalo na sa lahat ng, not sa food po, like magutom sa lahat ng mga competitions, sa mga lahat ng skills. Parang nagkakaroon ako ng fuel na mag-go up para makasabay rin sa kanila. Kasi sobra nilang nakaka-inspire po. Like, gusto ko na, gusto ko po na maging contender din katulad nila na sobrang taas ng chance na makapag-medal. Parang ganun po yung nasa isip ko, like, this year and then sa after ng this coming World Championship, parang ayun na po yung magiging biggest turning point ko as an athlete kasi doon po ako mas makakita ng mga sobrang gagaling na Olympian and then ganito pala feeling na makalaro sila. So anong gagawin ko next na move? Anong kailangan kong i-improve? Anong kailangan kong i-upgrade? Not just in skills but in mindset din po talaga. So ayun lang po yung may apply ko this year and this coming tournaments this year is learnings and then strive and then mentality mindset po talaga. Yun po. Very good experience nga ito for Yeah. you, Eldrew. Since tinanong ko si Kaloy, ano yung nag-iba from Eldrew nung nagsimula
Oh, 10 times. sa buhay. Okay Siguro mas mas na-lessen po yung doubt ko sa sarili ko. Even Ah, yeah. before kasi I was doubtful po talaga. When I was junior po, like, kaya ko ba to? Kaya ko bang manalo? Kakayanin ko ba? Parang, hindi ako naniniwala sa sarili ko. Parang ganun po. Pero ngayon, meron pa rin po, syempre. Ah, pero mas na-lessen po yung doubt ko sa sarili ko kasi may mga taong naniniwala sa akin na kaya ko and may taong nagsasabi sa akin na kayang-kaya ko talaga yung mga bagay. Kaya doon po mas naliles yung pag-doubt ko sa sarili ko kasi super ina-anxiety po ako lalo na pag sobrang big competition po. And buti na lang may mga taong nakasuporta po sa akin and yung support system ko po is sobrang lakas. So, nata-turn nila yung table ko is parang instead of thinking about this, you should think about this po. Parang ganun po yung sinasabi nila. I remember nga nung sa Junior Worlds, yun nga, naalala ko yung mga sinasabi mo. Pag tinanong kita, anong expectation mo, sarili mo, anong goal mo, usually ganun nga yung mga sagot mo. And nagbago na siya now. Kaloy, for you, ano na lang siguro yung kailangan gawin ni Eldrew para, para lalo siyang kumakas? Since you were the one who was able to see that high level. More on mental. Yeah, para sa akin po, physically, thank you kay Lord sa gift na to and sa genes na binigay niya sa amin. Like, really, we're physically gifted. But at the same time, mental talaga kami. Ako, mental din ako tinitira before eh. Doon talaga yung kahinaan ko eh. Hindi naman pwedeng both malakas ka eh. And talagang wina-work on siya. And I feel like si Drew, di siya nakapag-focus ng ng hands-on talaga siya. Yung focus, parang lumilipad siya palagi. Nawawala siya bigla. Ganun. And aminado naman po siya na Mabilis ma-distract. mabilis siya ma-distract, mabilis siya mawala. Ayun lang yung siguro yung kailangan niya i-work po. Kasi hindi siya matatakutin eh. Hindi din siya, parang hindi niya alam yung sense of danger. But, paano po ba? May good point din po kasi yun eh, as a gymnast. Kaya niya mag-try ng ilang ulit ng nakakatakot na skills, pero sa kanya hindi siya takot doon. So, para sa akin yung mental lang talaga and yung focus kapag competition na. And syempre sa training, kung paano siya sa training, ganun din po sa competition. So, ayun lang yung kailangan niya po, para sa akin, yung nakikita ko, ayun lang yung kailangan niya i-work on. And I know may sarili siyang path and may sarili siyang style. Kapag nakuha niya yung mental na sinasabi ko, feeling ko mas mag-grow siya together with his own style, his own path. Yeah, mas mag-bloom siya. Ayun lang yung nakikita ko po. And kita naman, Kaloy, ikaw din before may ganun ka rin Yeah. thing that you had to work on. Yeah. So, unti-unti naman dadating din yun. And it's nice to see na support system nyo rin yung isa-isa. Gaano ka-importante po yun? I saw you guys went on a trip to Melbourne, you guys played pickleball, kung ano-anong sport ginagawa nyo. Gaano ka-importante yun for both of you to have that time off din sa gymnastics and mag-bond Yeah. kayo? Ikaw na. Ako kasi super babad po kasi ako before, lalo na po na nasa Japan ako. Like, hindi ko alam kung ano yung buhay na meron ako kasi puro training, tulog, kain lang po kasi ako. Like, 8 hours a day sa training. And then, ako lang po mag-isa, so super burnout ko po nun. So, bale, hindi ko na po alam kung paano ako magiging masaya outside gymnastics po. Kasi, bukod sa wala akong experience sa ibang bagay, di ko alam kung paano mag-commute or di ko alam kung paano gumala kasi wala akong friends, wala akong
Actually, wala po akong friends talaga. Like, dito lang sa gym. Around sa gym lang friends ko. Like, yeah, like, I'm so busy po talaga lalo na sa training schedule ko. So, nung na-experience ko yung first trip ko, like, pinaka-first, tawag doon? Travel. Pahinga, travel. And then, Yeah, pahinga. pahinga, tapos sa kanila pa, and then sa ibang bansa pa. Super saya niya na sobrang, hindi ko ma-explain yung saya ko kasi super nagpapasalamat din po ako sa kanila dahil tinulungan nila ako na of course makapunta doon. And then, pina-experience nila sa akin kung paano maging hindi atleta ng ilang araw. So, ganun pala yung feeling. Doon din ako tumaba. Sa sobrang saya kumain, and sobrang saya ng experience ko, nakalimutan ko na yung gymnastics. Which is, okay lang din kasi, puro ako gymnastics before, then super hirap. Kasi, wala akong kasayahan. Puro cellphone lang, puro laro. Pero dun, super nag-enjoy ako lalo na yun sa mga trip namin, sa mga gala, sa mga kain, late night walk, late night gala, mga ganun. Super saya po as in. Parang kumbaga there's life. There's life. Meron pa palang buhay na ganun. Parang akong ignorante na tao na may buhay palang ganito. So, super nagpapasalamat po ako kay Ate Chloe and then kay Kuya Kaloy, kay Kuya Josh, kay Ninang Al, and sa family ni Kuya super ako nagpapasalamat kasi di nila sa akin pinaramdam na I'm a stranger pagdating sa bahay. So, I feel the warmth of the house, like yung environment na ganito sila. Sobra nilang saya kasama, like super. Kaya, di ko ma-explain ng maayos. Kaya, basta super saya ko. Wala siyang katumbas in terms of lahat Kasi super saya ko talaga. Parang na-recharge ka na Yeah. after that. Yeah. Motivated ka na ulit Yes. to get Tapos, back to work. sila pag dinadown mo yung sarili mo, may sinasabi sila na instead of thinking that, you should think of this. Parang, imbes na isipin mo na mag-fail ka, tapos kung ano yung sabihin ng ibang tao, isipin mo, what if hindi ka nag-fail? Ano masasabi ng tao? Anong gagawin mo? So, anong gagawin mo para hindi ka mag-fail? Anong gagawin mo? Gaano kalakas yung lakas na gagawin mo para hindi ka mag-fail? So, ganun po yung mga support system na binibigay nila sa akin. Kasi, ayun nga po, doubtful po ako sa sarili ko. So, yeah, nangingi ako ng help sa kanila. It's good na kuya ko, so madaling na. Yeah. How about you, Kalo? Ako, super fun and new experience yun para... First time na yun. First time po. It was really good. Siguro ako na mas naiintindihan nila yung buhay po siguro na gusto kong ma-achieve. Kasi bukod sa na-experience ko na siya with my partner, with Chloe, na-extend pa po na-experience ko din sa kanila. And it's really a gift from God na hindi lang kami yun ni Chloe na gumawa na. It's really God's gift na ma-share namin yung ganong experience na ma-extend pa yung ganong experience sa mga kapatid ko. And syempre, mas nakilala ko po sila doon. And mas nakilala nila ako. Kasi tagal ko din pong nawala sa Pilipinas. And parang 16 years old ako. Baby, maliit ka pa nun eh. So, hindi talaga kami siguro close. Kasi yung ira ko, iba sa ira niya po eh. And maaga akong umalis eh. So, yung bonding po ba, wala doon. And yung, siguro bilang kuya,
Hindi rin eh, hindi tayo talaga nakapag bonding. Pero yeah, yung time na yun na nagkaroon tayo ng travel, nagkaroon tayo ng trip together, was really fun and eye-opening also. Um, mas naging stronger yung band namin and Looking forward for more. and Paparinig na siya Kaloy. mas galingan muna natin. Yeah. mas siguro po mas naging open din sila yung mga kapatid ko na maintindihan kung ba't ako ganito, kung ba't ako ganun mag-isip, kung paano ako sa sports. Kasi ang nakikita lang nila po yung gymnastics ko. Hindi naman po nila nakita yung outside life ko. Magkaiba po yun na Carlos eh. Right. Ayun siguro po yung gusto kong matutunan nila na sobra siyang magkaibang mundo. Wala ka talagang chance minsan na dadala mo siya sa life mo outside. Pero you have to have the balance po talaga of what life is and what is yung sport is. Parang magkaiba talaga siya eh. Nakakaumay pag puro gymnastics na lang din and puro yun at yun lang din. So yung trip na ganun po and yung paano po ba yun? Vacation na ganun, nakaka-recharge talaga siya eh. And mas marami kang natututunan. Yung mga natutunan ko na meron ako right now, hindi yun galing sa Pilipinas lang po eh. Ayun yung essence ng travel po eh. Yung pag nag-travel ka, may makukuha ka talaga na bago eh. Yung lifestyle ng ibang tao, yung thinking ng ibang tao, yung culture na meron sila. Yung magagandang ganun, pwede mo iuwi yun dito eh. Pagbalik mo, ibang tao ka na ulit eh. And I feel like, na-share ko yun sa kanila and kasama nila ako na nag-travel. Which is a good thing also. Kasi mas na-guide sila and mas nalaman nila yung meaning ng life, mas nalaman nila yung meaning ng fulfillment and yung salitang enjoy. Siguro mas naintindihan nila yun nung nag-travel po. Do you think, Kaloy, isa din yun sa naging parang key to your success? Yung, kasi di ba dati you were saying talagang parang LDO ka na gymnastics, ito na yun. Pero nung nag-open up ka ng world mo, you think that helped you then achieve what you Yeah, achieved? of course po. I feel like kanya-kanya ding style. Kasi feeling ko sa akin siya gumagana po eh. Kapag ganun yung ginagawa ko. Work, then ano po ba? Disconnect, tas Balik ulit. balik ulit. Feeling ko mas efficient siya sa akin po. I'm not saying for everybody, everyone na gawin niya yun. But parang time to time, You should enjoy life. kailangan mo talaga enjoy siya eh. To be able na ma-enjoy mo yung work na ginagawa mo, you should like really enjoy kung ano yung ginagawa mo outside ng work na yun. So meron kang fuel na maibibigay more than 100%. Pagbalik mo, fresh na fresh ka, refresh yung utak mo, hindi ka malamya na given na po kasi yun eh, palagi ka pumupunta, palagi mong ginagawa yung best mo. Pero yung purpose po kasi, every time nag-iiba siya, every year nag-iiba siya, every month iba na naman yung purpose mo. So, it's really that po eh. Ako, ayun po yung natutunan ko and yung ina-apply ko sa gymnastics po na meron ako right now. And I feel like hindi, siguro yung ibang tao, hindi ganun sila. Naiintindihan ko po yun. Ayun yung way nila to do gymnastics. Pero ako, gusto ko i-enjoy both eh. To be able na mas magawa ko yung performance ko ng gusto ko. Gusto ko din masaya yung ano ko eh, environment ko outside ng gymnastics eh. And I feel like gumagana talaga siya. You just have to have like the right mindset siguro and right people around you to be able na ma-achieve yung ganong Lifestyle. linya po siguro ng buhay. Yeah. Kaloy, one of the trips you had was nag-Paris ka ulit. Was that the first time na bumalik ka since you won?
Hindi po. Kasi after Olympics, bumalik ako for Paralympics po eh. Nanood po ako eh. Um, Ang cute nung picture niyo kasi. Yeah. Kumusta naman yung feeling na yun bumalik ka for the second time? it was really nice talaga. Yung flashback Yeah, kasi. yes. lahat ng Tsaka mas nangyari. na-enjoy ko siya kasi kakatas lang ng competition namin eh. Na yun eh. Right. Yung trip na yun, pagtas ng competition, nag-vacation kami for 1 week. Mas na-enjoy ko siya kasi wala akong hinahabol. And the lifestyle ng people pa naman doon, very chill, laid back. Wala sila talagang pakialam sa oras. So, that time, yeah, it was really fun. Na-enjoy ko siya talaga. Especially yung time ng may time ako sa sarili ko. Kasi late nagigising si Chloe. So, sa umaga, nakapaglakad ako. Nakakapag-coffee ako sa coffee shop. Sa labas, sobrang na-appreciate ko siya. Kahit na, paano ba? Like ako lang mag-isa, nagkakape ka lang sa gilid, kumakain ka ng hindi mo nakakain dito sa Pilipinas. So it's really a good experience also na ma-acquire. And yeah, syempre hindi ko yung kayang gawin. Si Lord talaga yung lahat. And I'm always grateful and thankful sa Kanya sa mga experience and opportunities na pinapadanas niya po sa akin dito sa mundo. And I know maaga pa kasi mag-Asian Games muna kayo. Pero after that, magsisimula na yung journey nyo to the Olympics. Ano ba yung mga competitions na sasalihan nyo after Asian Games in that journey to Olympics? Next year, yun Next year yung... This year pa yung Hindi. World Championship. Hindi kasi hindi naman siya counted Ah, tayo. Maglalaro kami sa World Championships, pero hindi po siya counted pa sa amin eh. Kasi wala po tayong team eh. yeah. Okay. Team po kasi consists like 5 to 6 members po eh. Dalawa lang po kaming pasok sa World Championships. So individual po kami pasok dalawa. So next year pa po siya. Yeah. So for this year, three teams yung makaka-qualify po for Olympics, which is 1, 2, 3 na team. 3 countries. And then next year, 9 teams yata, 9 teams, tapos mga individual all-arounders po. Yun yung So doon po kami papasok pa, hopefully. Di ba pwede rin individual this year, which is 8 lang? 8 Hindi, sa men's, next 6 year yun. next year. Next year talaga siya. So given that, Kaloy and Eldru, paano nyo siguro iti-take yun na medyo matagal pa yung bago yung process? How are you gonna keep yourselves ready and fit para dun sa dadating na challenge? Come on. Ako, siguro po ngayon, nag-aantay po talaga ako ng another lesson ko po. Kasi feeling ko doon po talaga ako mas mag-strive, mag-thrive ng mga skills and mental na kailangan ko palang ganito. Kasi right now, hindi ko pa siya nakikita eh. Parang, medyo sarado pa yung utak ko pagdating sa competition. Wala pa ako masyadong experience. So if ma-experience ko siya na ganun pala talaga siya, siguro mas doon ako maiengganyo. I mean, it's a bad thing kasi kailangan mo pang ma-experience bago mo siya maengganyo. But for me, gusto ko ma-challenge. Kasi naghahanap ako ng challenge pa ng target. Kasi ngayon, ang target ko ngayon sila Jamboing, sila Shinosuke Oka. Pero they're all-arounders. Gusto ko yung may mga iba't ibang sa iba't ibang country din po kasi alam kong hindi lang Asia ang magaling, of course. Doon din sa mga Europe and then ibang panig ng mundo. So, siguro ako, inaantay ko lang po talaga yung turning point ko. Then, before ako kumilos ng bago ko pag-isipan kung ano yung next na kilos ko. Kasi right now, I'm building my mental health po kasi super in-anxiety po ako lalo na pag big competition. So, I need to work on that po. And then, tinatry kong i-maintain yung body fit ko. Like, tumaba nga po ako and then,
kailangan ko rin i-maintain yung mga skills ko. So right now, ayun lang po muna yung pinagkakabalan ko, and then after that, alam ko na po yung next na gagawin ko, and alam ko na po yung next na move ko. So parang babasahin ko lang po kung ano yung magiging blueprints ng kailangan kong gawin. So, tsaka po ako mag-next move. Tsaka ko po gagawin yung mga naiisip kong skills or mga bagay. Kasi right now, super ikli ng time since sunod-sunod po yung competitions. Then, of course, work-life balance, kailangan po. It's been like 2 months since we got back and busy sa mga interviews and works. So yeah, parang ngayon po muna, babasahin ko muna yung mga blueprints ko po muna bago po ako magkaroon ng next move po ulit. Kaloy, ibahin ko lang yung tanong for you. Sorry kung nag-isip ka na ng sagot, pero ibahin ko lang for you. As someone who already won the Olympics twice and other gold medals before, what keeps you hungry and driven to keep going? Kasi di ba yung iba nanalo na, okay na ako na, nanalo na ako eh. Ikaw, bakit nagpupursige ka pa rin to qualify again for the LA Olympics? For me, each competition, different purpose po eh. Talaga. Iba-iba siya ng drive po eh. Iba-iba din po ng goal. Long time dream ko talaga manalo ng magka-gold sa Olympics when I was 12 years old. It was 2012. So, ang tagal din po ng process, and I know it was really hard, and it was really worth it na journey. Siguro kasi para sa akin, yung pagkapanalo ko sa Olympics tapos na yun eh. Yung time na yun, dun lang yun eh. Nung 2024 lang po yun eh. So, sa mga next competition, mindset ko po talaga paano ko mahihigitan yung nagawa ko ng Olympics. I know it's gonna be really tough and really hard to really beat that. Pero naniniwala din ako na hindi siya imposible kasi nagawa ko na siya dun eh. Siguro this time po really my purpose is to really give back the grace na binigay sa akin ni Lord. Gagawin ko to para kay Lord. Sa binigay niyang gift, sa binigay niya sa akin na talento, na opportunity. Ayoko sayangin yan. And it's not always about the medals for me. It's the lesson, the preparation. Kasi nandun talaga yun eh. Na doon nabibuild talaga yung character po ng isang atleta or ng isang tao. It's always in the preparation, not the result. Bonus na lang po yun eh. Really, it's really bonus kung manalo ka. Pero yung pagkapanalo, it's really in the preparation. For me, ayun yung mindset na meron ako. And idol ko po si Kobe. Si Mamba mentality. It's always, there's always more, sabi niya. Na hindi lang yun doon natatapos. Marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwede matulungan. Ako gusto ko ma-inspire po yung mga bata na start sila maging gymnast, na kahit sa Pilipinas low on po tayo, equipment and resource, na hindi tayo katulad ng ibang countries na meron silang ganito, meron silang ganyan. Gusto ko po silang ma-inspira na kaya natin mga Pilipino. And naniniwala ako na yung gymnastic sport, feeling ko sport natin tong mga Pilipino. Hindi pa lang siya na-discover talaga ng maraming tao. Pero naniniwala ako marami sa ating talented talaga pagdating sa gymnastics. It's just wala lang tayong proper knowledge, teaching, culture about this sport. And after ng journey ko na to, gusto ko talaga mag-give way and mag-give back sa mga bata na kagaya ko lang din na nangangarap na makapunta sa Olympics. And kaya ako maraming sigurong fuel because of those things po na hindi lang talaga doon yun natatapos. Winning is just one thing, but giving back po sa
mga bata na kaya nila talaga. I think it's the end goal po eh. Ayun yung pinaka end game for me, na makita rin sila or madala sila sa international competition na sila din manalo and ma-extend po nila yung tulong na yun or yung knowledge na na-share ko sa kanila sa mga susunod na generation po. So parang posibleng Coach Kaloy in the future. Yes. May ganun ba? Hindi po malabo. Yes. Na-imagine ko na yung magpo-coach in the future. Pero syempre matagal pa Yeah. naman yan, Kaloy. Last 2 questions na lang. Sorry, balik lang ako Asian Games. What do you think of yung chances ng team? Having both of you there, si Zach, si Ace, si Miguel, and then yung women's side Ikaw also. mo na? Like, chance. Chance Podium? Podium. Yeah, or yung ano mo expectations mo sa performance ni Sa ngayon po, Mahirap siya. mahirap po siya kasi maraming contender po ng Magaling team talaga eh. Feeling ka sa team, mahirapan po talaga tayo. Yeah. Mahirapan mag-podium but we can do 4th or 4th 5th. or 5th, sagad na po siya Yeah. talaga. Pero if in God's faith, baka mag-3rd. Hindi natin sure. Hindi Pero natin sure. for sure yan, China and Japan. Ayan talaga, hindi mo naman sila maalis. Hindi na maalis ang Tapos Japan. Korea, meron din. Pwedeng So, Korea, pwedeng Kazakhstan. Yes. Mahirap. Pwedeng- For team po, I think it's gonna be really Tough. challenging. Ayun to. sa individual. Yeah, sa sa individuals, it's gonna be a challenge also, but there's a chance. Yeah. There's a chance But that sa we can. individual apparatus naman, Sa, I think may floor, chance din tayo. ako- Malaki din chance. malaki chance sa Yeah. floor. And then, try ko sa high bar. I'm Yeah. going to do my best sa high bar. Sa ngayon, medyo nangangatog ako kasi yung hand grips ko, it's new. So, kailangan ko, di pa ako sanay and iba pa yung hand grips na meron ako. So, yung luma ko kasi like super sira na siya. It's been like 3 years since I've been using it. So, dun lang ako comfortable. Pero ngayon, tinatry ko siyang maging comfortable pero sobrang hirap kasi iba yung nakasanayan ko. Pero I will do my very, very best to be a contender sa high bar. But, Puso. puso. Pero next year for sure. Yeah. Kaya ko and alam ko sa sarili ko nakakayanin ko yung floor high bar. And also, going to try the pommel, of course. Para kahit sa Pinas, meron kahit isa. Ito na, last question. Medyo cheesy, pero ano na lang siguro message niyo sa isa't isa? Ha? Message. Gusto niyo? Massage? Gusto naman kayo lagi. I Anong know, massage? pero- Message. Message niyo sa isa't isa. Sa akin po, together, both, paano ba? As a teammate din also, or as a kuya. Marami pa tayo talagang kailangan explore. Marami pa tayong kailangan matutunan sa gymnastics. Mas marami pa tayong talagang kailangan matutunan sa sarili. And naniniwala ako na hindi lang siya manalo sa Olympics. Hindi lang talaga yun. To really share yung maging experience Experience. natin. Both as athlete and as Eldrew and as Kaloy. Siguro mas marami pa tayong kailangan tulungan din na Ibang mga kids. kabataan talaga. Yeah. For me, Coach malayo Eldrew. pa para pag-usapan yun. Pero ako ayoko siya kalimutan. And gusto ko din siya i-share sa'yo na balang araw ganun din yung sana maging mindset na meron ka to really give back sa people. Bilang gymnast ngayon siguro mas galingan natin together. Not just for us but for the whole Filipinos na naniniwala sa amin, na nagdadasal sa amin na manalo tayo sa mga competition, and syempre yung mga nagpupuyat na Para mapanood panood lang tayo, tayo. and pinagdadasal tayo na maging safe tayo. Maraming salamat sa mga taong kagaya niyo po na kaya pa rin kami nandito dahil sa inyo na binuboost niyo din kami na mas lalong galingan, mas lalong pagsipagan, and syempre mas lalong iangat yung Pilipinas
Let's do our best Yeah. and bigay natin to kay Lord lahat. Yeah. Puso. Siya na bahala sa atin. Yeah. Puso. As a teammate and as an athlete, thank you for sa lahat ng experience na tinitip mo sa akin, of course. Di pa ako masyadong eksperyensado, lalo na sa mental ko, and then di rin ako eksperyensado sa lahat ng competition. So, thank you din sa pagbigay ng mga tips and then lahat ng mga blueprints na gusto mong ibigay about competitions. Thank you so much for that. I really appreciate it, like super. And as a little brother, thank you. Malaki ka nga sa akin. Ako kaya as a little big. As a little big brother, thank you dahil tinutulungan mo yung mental health ko, lalo na kayong dalawa ni Ate Chloe, ay kayong apat ni Ate Chloe, si Kuya Josh, si Ninang Al, para i-guide yung mental ko, of course, para di rin ako maligaw. And super na-appreciate ko lahat ng mga bagay na binibigay mo na tips, and hindi lang sa gymnastics, of course, pati sa life. Sobra kong na-appreciate and sobra kong pinag-aaralan kahit sobrang bagal lang ng adaptation ko. Pero super talaga ako nagpapasalamat. Wala akong ibang masabi kundi magpasalamat lang dahil you became my inspiration since I was like 8. Yeah. It's been like ilang years na? 10 years. Yeah. Hindi lang. Of course, may iba't iba rin akong idol, of course. Idol din kita, not just in sports, but also in life. Super proud ako sa'yo dahil yung natupad mo yung pangarap mo na maging Olympic medalist, of course. Given na yun, and super happy ako sa life mo na meron ka ngayon. Yun lang. And sana we share experience sa lahat ng bagay. Yan, yun lang. Ikaw, Mia. Kayo kaya. With that, thank you so much. Thank you. Kaloy. Thank you po.